Wait, share nyo naman to sa mga mahal nyo sa buhay. Naalala nyo ba mga kapatid yung nanalangin si Jesus sa Garden of Gethsemane? Bago siya pinako sa cross, pumunta siya doon. Kasama niya ang kanyang tatlong alagad, which is si Peter, si James, and si John. Now, in the book of Luke 22:44, sabi, "At palibhasa'y nasa paghihirap, siya ay nanalangin ng lalong maningas. At ang kanyang mga pawis ay naging parang malaking patak ng dugo na ito ay tumutulo sa lupa." Now, notice, ang salitang nasa paghihirap dito mga kapatid ay comes from the Greek word agoneia, na ang ibig sabihin ay may matinding laban sa loob, na may sobrang mabigat na dinadala. Ang kondisyon na pawis na humahalo sa dugo ay ito ay tinatawag na hematidrosis. Hindi ito karaniwang sakit, pero maaari raw itong mangyari kapag ang isang tao ay nasa sobrang stress o matinding emotional na paghihirap. At kapag sobra ang pressure ng katawan, pwedeng pumutok ang mga maliliit na ugat na malapit sa sweat glands na humalo ang dugo sa pawis. So, ibig sabihin mga kapatid, ganun katindi ang naramdaman ni Jesus. Ganun kahirap ang kanyang naranasan. Why? Because He knows the things to come. Is yung bubuhatin niya yung kasalanan ng mundo at yung pagtalikod ng Ama sa Kanya. Alam ni Jesus ang mangyayari. Alam ni Jesus ang latigo. Alam ni Jesus ang korona ng tinik. Alam niya ang cross. Pwede siyang umatras. Pwede niyang sabihin, "Ama, ayaw ko na." Pero mga kapatid, habang patuloy na nanalangin si Jesus, habang patuloy na pumapatak yung pawis na naging dugo galing sa katawan niya, sabi niya sa Luke 22:42, "Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Pero gayon may, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod." Mga kapatid, hindi biro ang sakit na nararamdaman ni Jesus. Pero pinili pa rin niya ang kalooban ng Ama kaysa kanyang sariling kaginhawaan. But try to imagine mga kapatid, paano kung sinabi ni Jesus na, "No, Ama, ayaw ko na." So, walang cross, walang kaligtasan, walang kapatawaran, walang pag-asa. Pero dahil sinabi ni Jesus na, "Oo, Ama, tayo ngayon ay may buhay, may kaligtasan, may kalayaan, may pag-asa at relasyon sa Diyos." Kaya nga mga kapatid, kung ikaw man ngayon ay may problema, kung ikaw man ngayon ay may dinadalang paghihirap, naiintindihan ni Jesus yan. Naiintindihan niya yung anxiety mo, yung pressure ng buhay mo, yung paghihirap, pagdurusa, sakit, naiintindihan niya yan. Why? Dahil naranasan rin niya yan. Hindi siya ang Diyos na malayo at walang pakialam. Remember, siya ang nag-agunay, siya ang nasaktan, siya ang nagpawis ng dugo para sa atin. Kaya nga sabi sa Hebrew 4:15, siya ay nakikiramay sa ating mga kahinaan. Kung kinaya ni Jesus ang pinakamabigat na stress para sa atin, kaya ka rin niyang tulungan sa mga mabigat na dinadala mo ngayon. Kaya ang hamon sa atin, kung si Jesus na alam niya ang sakit na parating ay nagsabi pa rin, "Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo." This time, pwede rin nating sabihin, "Lord, oo, susunod na ako. Magtiwala na ako. Ibibigay ko na sa'yo ang buhay ko." Remember, ang Jesus na nagpawis ng dugo para sa atin, siya rin ang Jesus na nabuhay muli. At siya rin ang Jesus na handang tumulong sa'yo. So ano dapat gawin? Lumapit ka lang. Magtiwala ka lang. And if you're still watching right now, maybe this time, it's time for you to say, "Yes, Lord. I'm here, Lord. I'm home, Lord." Always remember, Jesus loves you, and I love you too. Bye-bye.